nakakalungkot lang, no, mga kadyani, na sa isang mga ilang pagkakamali dahil sa paghiram dito sa mga abusadong ola ay maaaring humantong ka sa isang malubhang sakit dahil sa mararanasan mong stress, depression, at kung ano-anong klase ng mga panghihina ng katawan mo dahil lamang sa pag-iisip ng sobra at ng labis dahil sa mga ginagawa nito mga pang-aabuso ng mga ola na ito, na kung saan kapag ka na-experience mo na nga, napasok mo na ng una, pangalawa hanggang pangatlo, yun na yung sunod na magiging nasibhayo ng buhay mo kapag nalulung ka ng husto at nabaong ka sa utang at nabaong ka sa tapal system dito sa mga ola na ito. So pag-usapan natin yung isang ola victim na kung saan na yung harassments daw na ginawa sa kanya ay nakadagdag kung bakit siya nagkaroon ng isang malubhang sakit. Alright, welcome back mga kadyani. Ito ang inyong lingkod, Kadyani ng Janitor TV. Ito ang Johnny Depp, usapang utang, usapang ola. So bago natin simulan yung video natin, ay inaanyayahan ko po kayo na maglalambing lamang po ako. Napaki-follow na po yung aking mga social media account, ang aking Facebook, TikTok at ang aking YouTube channel. Paki-like na rin po, share at hit nyo na yung notification bell para updated po kayo sa mga videos na ginagawa natin dito about sa usapang ola. So yun, ito ay galing sa group. Group na kung saan kasali rin ako, pero hindi ako group na yung as in talagang legit do sa GC, sa lang to, sa group page nila, no, yung sa ni Ma'am Kikay. Okay, nakita ko to, medyo medyo napatingin ako at napabasa ako at medyo nahabag ako ng gusto dahil nga grabe, dahil lang daw sa harassments, nadagdagan ng harassments ng mga pagkakabaon sa utang sa ola, ay nagkaroon siya ng cancer. So ayan, basahin natin yung kanyang post dito sa group na to. This is not my real account. Naka-anonymous participant po siya. Siyempre, for the privacy of the person, share ko lang experience ko sa mga ola. Good payer po ako dati Kahit mga legit like Shopee Pay, Gloan, meron ako. Hanggang umabot sa tapal system. Sobrang na-stress ako sa pangaharas ng mga agent. Sinasagot ko talaga tawag nila, nag-i-email. Nakikisuyo kasi hindi naman tatakbuhan. Di na ako makatulog, di rin pwede mag-off SIM kasi may business din ako online. Hanggang sa nagkasakit ako, breast cancer, stage 4. Walang signs, biglang nanghina ako, dulot siguro ng stress sa mga agents, mga pananakot nila, sagad. Minsan di talaga nakakatulog. Saan kukuha ng pambayad plus pagod pa sa trabaho? Na-shock na lang kami lahat sa sakit ko. Although alam namin na nasa genes na talaga namin, pero stage 4 agad. Kaya advice ko, wag kayo magpa-stress kung sa workman yan o sa mga agents na nangaharas. Tables will always turn. So yung senior niya, which is pwede at possible po talaga na magkaroon kayo ng sakit o ng mga karamdaman na hindi nyo inaasahan. Dahil po yung stress na idinudulo sa katawan natin, minsan nakakapagpapaba po yan ng immune system ng katawan. Kung kaya doon nagsisimula yung mga karamdaman natin na hindi natin alam, na akala natin normal lang, na nagkakasakit dahil sa sobrang pag-iisip. Kung maalala nyo, di ba yung kay Doc Willie Ong, yung sinabi niya dahil daw sa stress niya nakuha, na yun ang senior niya, nagkaroon siya ng cancer. Ayan, yun nga, possible dahil nga pag bumaba ng husto ang immune system ninyo dahil sa kakaisip kung paano nyo babayaran yung mga abusadong ola na ito na wala naman talagang alam sa trabaho nila, sa profesyon nila, na maningil, kung hindi man talaga naniningil, kundi mang haras, papainan ka ng maliit na halaga hanggang sa ganyan ang pwede mong sapitin. Kaya payo ko nga, tama nga yung sinabi niya, huwag kayong masyado magpaka-stress. Kaya yun sa mga tanong sa atin dyan, na totoo ba ito, totoo ba yan, pupunta ba rito, pupunta ba, huwag nyo masyadong ini-stress yung sarili ninyo. Tandaan ninyo, walang makakatulong sa inyo kundi ang inyong mga sarili lamang. At yung mga videos na ginagawa natin dito ay gabay at payo kung ano yung pinakamainam na gawin ninyo kung sakasakaling nakakaranas kayo ng mga harassments, at kung ano yung pwede at the best na gawin ninyo kung sakaling kayo ay nalalabag ang inyong karapatan bilang isang borrower.
Kaya sabi kasi, di ba, kaysa magmukmuk kayo, kaysa magtanong kayo na ano ba yung totoo ba ito, ganyan, tapos ano ba yung dapat gawin. Kung nanonood po talaga kahit iniintindi niyo yung mga videos, andito na po, nakahain na po sa video ito, sa mga videos ko, kung ano yung mga dapat ninyong gawin ng mga susunod. Kung nakakaranas kayo ng harassment, sabi ko nga sa inyo, hindi nyo kaya, pero kung katulad naman ng example na itong naging victim, na hindi siya pwede magpalit ng SIM card, medyo, kasi ano nga dahil online seller siya o online business man or woman siya, yun ang problema, kasi kailangan niya yung SIM card, kailangan niya yun pang contact doon sa kanyang mga customer. Pero hanggat maaari, huwag nyo nang intindihin yung mga sinasabi nila, at kung ginugulo talaga na yung number nyo dahil dyan, pwede nyo pong i-report yan sa PNP Anti-Cybercrime o sa NBI Cybercrime Division. At yung mga dagdag na para i-report nyo sa SEC. Ngayon, yung siguro yung mapapayo ko dito, no, dahil ginagamit nga niyang pang online selling, ilagay na lang niya sa cellphone na ano, no, na tag doon, yung mga may keypad pa kahit pa, yung mga kaya hindi niya masyado ginagamit, doon na muna niya ilagay para di masyadong pansinin kung ganito yung mangyayari sa inyo, kung importante talaga yung number na yan. At pwede nyo rin naman gamitin yan kung kaya nyo talagang ano, kung kaya nyo tanggapin yung mga mababasa. Pero payo ko sa inyo, kung may hina ang loob ninyo, huwag nyo nang basahin. Ignore nyo na lang lahat, i-block nyo yung mga calls, i-block nyo lahat yung mga number na tumatawag. Ang problema nga, syempre, dahil nga iba-iba yung number na ginagamit, dahil alam nyo naman yung mga yan, sa isang araw, kaya nilang tumawag sa iyo ng 100 tawag at 100 makmak na text. Diba? Pero payo ko sa inyo, kapag gagawin ito, no, kung may nararamdaman na kayo, na medyo nakakasakit na kayo, it is better to rest. Yung pahinga lang, yung huwag nyo muna intindihin. Makipaghanap kayo ng makakausap ninyo, yung mahal nyo sa buhay. Manood kayo ng mga video sa katulad nito, yung mga ginagawa namin nila Boss Rai, yung mga ibang mga nagpapayo, sila Team Marcos kung sakasakali, sila Ate Red, minsan nagbibigay rin ng video yan na nag-advise. Yun pa ba, si Marco Lifestyle, yung mga legit na pwede magbigay sa inyo ng lakas na loob na harapin o maaari nyong gawin kung sakasakali nakaharap kayo sa mga problema na mga sa mga harassments nila. Okay? And then, kung sa mga kamag-anak ninyo, sa mga mahal nyo sa buhay, kung kaya nyo mag-open up kayo. Meron nga akong kakilala dito sa lugar namin, lumapit din sa akin. Nung wala pa siyang Ola, okay naman, lagi siya nakakapagtinda. Pero nung napasok na niya yung Ola talaga, as in, halos araw-araw may trangkaso siya, may lagnat siya, talagang laging masakit o masama yung pakiramdam niya. Talagang dinamdam, kung sa dinamdam. Pero sabi ko nga, huwag niyo masyadong pansinin. Kasi talagang kukulkin siya niyan. Nangyari nga, tinawagan pa pati yung barangay eh. Tinawagan yung barangay kasi nakuha doon sa contacts niya yung mga number ng mga tao doon sa barangay na yon. At tinatanong nga siya kung may kakilalang ganito tumatawag. Siyempre, kailangan niya itanggi yun. At pwede niya, anong kailangan niya sabihin ay mga scammer yan, mga yan. Dahil totoo naman, mga scammer yan eh. Pero mo, tatawid na sa kung kanino, hindi naman muna sila magtanong kung talagang bago magpautang, magtanong na, o talaga bang kilala mo yung mga nasa number mong yan, o talaga bang, mga kilala mo na, tawag doon yung mga, talagang personal na kilala. Kasi minsan, di ba, may mga nagdi-deliver lang, maaari rin madama, yung mga nagdi-deliver na mga, kung mga gasol, mga coke, mga something, kasi ano siya at sari-sari store owner siya, yun, maaaring madamay din yung mga ganyan. Ngayon kung tayo mga individual na wala naman tayo mga negosyo o tayo empleyado, pwede ring madamay yung ating mga supervisor, mga manager, at kung masama-sama pa na ilagay nyo yung number ng boss nyo, maaari din silang tawagan at yan ang maging mga problema nyo. At hanggat maaari, kung sakaling mangyari sa inyo tatawagan yung mga contacts ninyo, hindi nyo naman binibigyan na asin character reference o contact reference, kausapin nyo na lamang po na maayos. At huwag nyo masyadong naisipin kung wala talaga kayo pambayad, paliwanagin nyo lang na napasok nyo yan nang hindi sinasadya. Kasi karamihan naman talaga doon sa mga nangungutang sa Ola is, napansin nyo naman, di ba? Good payer ako dati. Talagang mga good payer yan, nagkanta ipit-ipit lang dahil sa pagkakabaon sa utang, dahil pag humirang ka na ron sa isa, alam nyo na, doble na ibabayaran mo pagbalik. Tapos papainan ka na naman ng alok doon sa ibang Ola na bibigyan ka ng ganitong halaga, mag-loan ka lang sa kanila. At yun ang magiging sanhi kung bakit nababaw sa tapal system. At saka kung sakasakali hanggat maaari,
Huwag nyo na muna masyado intindihin talaga kung wala talaga kayo pambayad at wala talaga kayo magagawa. Ipunin nyo na lang yung pera nyo kung sakasakali katulad nyan, kaysa magkasakit kayo. Gamitin nyo muna sa mas mahalaga. Kasi yung utang na nagmumula sa OLA, makakapaghintay yan. Totoo, payo kasi makakapaghintay yan. Kasi kahit anong gawin yung pakiusap dyan, hindi kayo pakikinggan. Tapos araw-araw patuloy pa rin yung pagtaas ng interest. Kaya mahirap na rin habulin. Kaya kung gusto nyo talaga, kung gusto nyo bayaran o hindi, nasa inyo po yan. Pero kung kayo po ay medyo mahina ang loob at medyo hindi kayo katulad ng mga ibang tao na kasi kung kayo ay maramdamin, talagang dadamdamin nyo yan at magkakasakit lang kayo. Huwag nyo na lang masyadong isipin, hanggat maaari iwasan nyo na lang. Focus na lang kayo sa sarili ninyo, focus kayo sa ibang bagay, focus kayo sa pamilya nyo, at mag-focus kayo sa sarili ninyo na kaya nyong harapin at kaya nyong lagpasan yung mga ganyang klase ng mga pagsubok na pagkakamali lang naman yan pagkakamali lang na umutang kayo o kumutang tayo diyan sa mga abusadong ulit na hindi niyo alam talaga kung ano yung modus ng mga yan. So yun mga kadyani, ito ang inyong lingkod, Kadyani ng Janitor TV. Ito ang Jani Tip, usapang utang, usapang OLA.